po dito, mga kapatid, dito po sa Acts, dito makikita natin how the very first church, lumago sila in numbers. Mabilis na sila po ay lumago sa bilang na nang tinatag ng Panginoon ang church ng kanyang earthly ministry. Ang first members were the apostles. Kaya 12 member, isang pastor, 13. Nang si Kristo po ay umakyat sa langit, ang sabi po diyan, 120 disciples ang nakatigala hanggat mawala sa kanilang paningin ng Panginoon sa ulap. Nang si Peter na po ang nangaral sa Acts chapter 2, sabi niya, they that gladly receive His word were baptized, and the same day 3,000 souls were added unto the church. Kaya kung babasahin niyo pa tuloy-tuloy ang Acts na yan, sabi gano'n, yung 3,000 na yan ay naging multitude. Then later on, multitudes, mga kapatid, hindi na po mabilang. Sa nagkaroon, mga kapatid, dito ng rapid growth of the church. Then later on, the church was persecuted. Pinersecute po sila at ang sabi ng Bible na yung church na ito sa Jerusalem na scattered abroad. Nagkaiwaiwalay sila. Dahil sila po ay pinapatay, inuhuli, inukulong, napakain sa leon. Ganun po. Pero hindi pa rin, mga kapatid, napigil ang paglago ng iglesia. Kaya yung mga na-scattered na yon, napunta sa isang lugar, na yung mga yon, nag-umpisa na naman mamahagi ng salita ng Diyos. Kaya lumagal ng lalo ang gawain ng Panginoon kahit saang lugar. Sabi nga, na-divide sila because of persecution. Ang kagandahan, mga kapatid, dito, na they multiply matapos sila ma-divide. Amen? Para bagang multiplication by division. Mentras sila po ay nahahati, lalo naman dumadagdag ang gawain ng Panginoon. So naging maganda, mga kapatid, ang takbo ng gawain. Pero pagdating na po doon sa 8 churches sa Asia Minor, nagkaroon ng problema. Used to be, mga kapatid, yung church ng Ephesus was a model church. Then later on, sabi ng Panginoon, thou hast left thy first love. I have somewhat against thee, because thou hast left thy first love. So, ibig sabihin, sa ating kapanahunan po ngayon, marami na po ang mga churches, hindi lamang dito sa Pilipinas, lalo na po sa mga ibang bansa, ay nagsasara. Can you just imagine, mga kapatid, para bagang ang isang simbahan naglagay, close na siya for business. Yung mga ibang simbahan, mga church building, ginawa na po mga warehouse. Ang iba naman po, mga kapatid, ay binenta na po sa mga malalaking kumpanya. At malungkot po dyan, may mga Baptist churches na ibenta po sa mga hindi totoong church ng ating Panginoon. Para ba sa iniisip ako na, dito po kay Pastor Darwin ng araw, sa may Bustos. Pero sila nire-rentahan. Tapos sila po naman, pinaalis sila. Sabi, gagamitin daw ng may-ari. Pangubukat-bukat nila nang makita, mga kapatid, naging isang charismatic church. So, ibig sabihin, dito po, ang church ng Panginoon sa kapanahunan po natin ay unti-unti na pong namamatay. Ewan ko po, mga kapatid, pero sa aking experience po,
Hindi na po tayo kasing excited sa ating Christian life kumpara nung tayo po ay nag-uumpisa pa lamang sa Panginoon. Amen? Ng araw, kailangan tumakas ka sa mga magulang mo para maka-attend ng church. Ganyan ang araw. Na? Ngayon, tumatakas na tayo sa church para maka-attend. Amen. Ha? Kaya, napakalungkot na makikita po natin. Alam natin maraming napupunta sa impyerno, pero wala pa rin po. Kaya, what must happen for a church sa kapanahunan natin na bakit ba ang church namamatay? Na yung gusto pong pag-aralan natin yan, mga kapatid, baka yung ating Bible Baptist Church ng Marilao ay naghihingalo na rin. And there are reasons bakit po ang isang church ay namamatay. Number one, napalatandaan po na ang isang church ay namamatay o isang church ay patay na. Number one reason, ito po, no burden for souls. Wala pong mabigat na pagnanais sa mga kaluluwa na maligtas. So, ibig sabihin, parang wala na po yung tinatawag natin na burning passion na ito po'y dapat nakikita constantly sa mga church people na meron silang nakikita laging nasa-save. Na wala na pong burden, mga kapatid. Na parang wala na tayong pakialam kung tayo'y makapag-akay ng kaluluwa o hindi. Wala na po tayo, mga kapatid, parang mabigat na nadarama kung merong naliligtas o walang naliligtas. Sa Romans chapter 9, verse number 1. Tingnan po natin. Romans chapter 9, verse number 1. Ito po ang sinabi ni Apostol Pablo. I say the truth in Christ. I lie not. Tingnan niyo pa na kung paano po kahalaga ang sinasabi ni Paul dito. Sabi niya, I say the truth in Christ. I lie not. Sabi-sabi, sa klase ng pagsulat ni Apostol Pablo, meron po talaga siyang gustong bigyan diin, di ba? Sabi niya, sabi ko, ang katotohanan kay Kristo, hindi ako nagsisinungaling. Mga kapatid, given na po yan, pagkatotohanan, hindi po kasinungalingan yan. Tama? Nakakita ba kayo ng katotohanan na kasinungalingan? Pag yan ay kasinungalingan, hindi po katotohanan yan. At kapag yan ay katotohanan, hindi po kasinungalingan yan. Pero ganun pa man, ginamit ni Apostol Pablo itong salita na ito para mabigyan bigat yung kanyang gustong sabihin sa atin ngayon. I say the truth in Christ, I lie not. My conscience also bearing me witness in the Holy Ghost. Natingnan niyo po yung bigat. Sabi niya, sabi ko sa inyo, katotohanan kay Kristo, hindi ako nagsasalita, nagsisinungaling, at ang aking magpapatotoo ay banal na Espiritu. Amen? Ano po ang kasunod ng mga sinabi niya? That I have a great heaviness and continual sorrow in my heart. Sabi ko ba, yung kanyang puso, mabigat na mabigat. At ang sabi niyang continual sorrow in my heart. Ibig sabihin, yung sinasabi ni Apostol Pablo dito, nakabigatan sa kanyang puso, yaan ang katotohanan, yaan na hindi siya nagsisinungaling, at ang nagpapatotoo na meron talaga siyang kabigatan sa kanyang puso ay ang banal na Espiritu. Amen? Sabi sabihin, mga kapatid, si Apostol Pablo ngayon, gusto niya pong ilahad
sa bawat makakabasa ng salita na ito ang kanyang puso. Now, Paul was now writing, mga kapatid, what is in his heart. Verse 3. For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen, according to the flesh. Ano ang sinasabi niya po dito, mga kapatid? Ang sinasabi niya, na naisin ko pang ako na lang ang magkaroon ng sumpa, ako na lang ang parusahan, ako na lang ang makaranas ng hirap para sa aking mga kinsmen, sa aking mga kababayan. Paul was saying here, mga kapatid, ito, para magkaroon lang ng kaligtasan ang tao, okay na sa akin na ako mapunta sa impyerno. Kapalit ng kaligtasan nila. Nakita niyo po yung burden ni Paul? Kaya pagdating nga ng chapter 10 ng Romans, verse number 1, ang sabi niya dyan, tignan niyo sinabi niya, Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Amen? Now, yan ang puso ni Apostol Pablo Pinapakita ni Apostol Pablo na siya ay merong burden sa mga kaluluwa. At ang gusto niya po, yung mga yaan ay magkaroon ng kaligtasan. Amen? So, ano po ang sign ng isang dead church? Wala na pong burden sa mga kaluluwa. Amen? Pakalangkot. Alam niyo po, mga kapatid, minsan we talk about souls, pero minsan yung ugali natin, ang offend natin ng ibang tao para maligtas. Apa niyo po yan? We talk about souls. We talk about ang mga kaluluwa na maligtas. Pero minsan, meron pong nakikita sa atin na natitisod sila, at ayaw na nila. Katulad yung mga nanguna po sa mga komunismo. Sila Marx, mga kapatid. Sila Lenin. Ang sabi niya, kung kayo rin lang ang magre-represent ng Kristyanismo, ayaw na naming maging Kristiyano. Kaya nagkaroon ng komunismo Alam niyo po ba na ito si Marx, mga kapatid, na ang kanyang ama ay laging dumadalo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron pong lahing mga Hudyo po yan na kaya kasama lagi siya umaattend ng church. Pagdating sa church, ano pinag-uusapan ng kanyang ama tsaka yung mga church member? Kung paano yumaman, kung paano makapag-close ng deal, kung paano ng negosyo nila, kung paano kaya. Wala pong pinag-uusapan tungkol sa Diyos. Natisod yung bata. Sabi niya, kung ganito rin lang ang Kristyanismo, ayaw ko na. Diba? Amen? Sinasabi ni Paul, mga kapatid, magsasakripisyo ako para maligtas lang itong mga ito. Gagawin ko ang lahat para sila ay magkaroon lamang ng kaligtasan. Amen? Kaya ang isang tanda o palatandaan na ang isang church ay patay kapag wala na pong pag-ibig sa mga kaluluwa. Amen? Tayo kaya? May pag-ibig pa ba tayo sa kaluluwa? Kaya ba natin sabihin kay Apostol Pablo na ako na lang ang ma-curse para magkaroon ng kaligtasan etong aking mga kababayan? Amen? Kaya pakalungkot, mga kapatid, pag yan ang ating pong mararanasan. Sabi ni David, sabi niya, no man cared for my soul. Pagdating natin sa langit, mga kapatid, o doon sa judgment, yung final judgment,
Meron po doon ihuhulog na sa impyerno, tapos tayo ang itinuturo. Sabi ko, yun, kilala ko yun. Ang tagal kong nakasama yun. Nakakausap ko yun araw-araw. Nakakasabay kong kumain yan. Nakakasabay ko yan sa pag-uwi at pagpasok sa trabaho, eskwelahan. Pero kailanman, hindi niya ipinaliwanag sa akin ang simpleng paraan ng kaligtasan. Kaya ako ngayon, dito, ilalagay sa impyerno dahil sa Kanya. Gusto ba natin gano'n? Amen? Nung si Brother Aber, galing tayo sa camp nun, di ba na kabilang agit-gitan, sinapak siya. Binasag pa yung windshield ng Fortuner ni Pastor Tabanda na yun ang gamit niya. So, nag-inabento yun sa amin, lahat kami galit. Nahuli ba? Sabi, ginawa na sabi na, sige, demanda natin, galit lahat kami. Tapos sinawagan ako ni Brother Ebert. Sabi niya gano'n, Brother Boots, I need your help. Sabi niya, what sir? Because the man who hit me on the face is from May Kawayan. And I am setting a date to talk to him. Sabi ko, sige sir, upakan na natin. Sabi niya, demandan po natin. Wag. Na, ang gusto kong gawin mo, witnessan mo. Sabi ko, pira, kasi sinapak ka na, may witnessan ko pa. Siyempre, bakit natin, natural yan ng tao. Na? Sabi niya, kaya naman ganun yan. Kasi walang Kristo sa puso yan. Pero kung may Kristo sa puso yan, mas masama pa yan. Kasi may mga ganyan eh. Sana hindi naman ganun. Sabihin ng kapatid, here is a man na agrabyado na po, talaga makita mo, wala, yung talaga magamo ka eh. Tapos yung sasakyan hinataw, basag yung salamin. Tapos biglang imimit mo, pakakainin niya ng pananghalian, tapos witnessan ko, lorisin lang ng katapat niya pagkain, mabudburan niya. Di ba? Pero ganun pa man, mga kapatid, ando doon pa rin yung burden ni Brother Eber sa kaluluwa. Amen? Nung bago malaman po ako dito, nagpa-Bible study kami doon, kila Inday, sa may Santo Niño. Malapang service and church, kasi kauna-una ng service and church natin ay yung Arabat. Nagpupunta po ako dyan, nag-jeep lang ako. Nag-jeep ako. Kailangan makaalis ka ng Santo Niño, mga kapatid, na mga 8 o'clock kasi wala nang sasakyan palabas ng araw. Kunti pa lang mga sasakyan dyan eh. So, Bible study po ako doon. Tapos pag bumiko na isang gabi, doon ko sa stoplight ng na May Kawayan, dami mga tao nagkakagulo. Tapos nakiusyoso na ako. Papauwi na ako dito sa ating church sa May Highway. Nakiusyoso na ako. Ba nakita ko isang lalaki, binubugbog ng taong bayan, makasbangal sa yung mukha, hindi mo nakakita yung mukha eh, puro dugo eh. Tapos sabi ko, bakit binubugbog yan? Hold upper, nahuli. Yung unang yung unang aking damdamin, mabuti nga sa'yo yan, hold upper ka eh. Pero maya-maya, umiral po yung pangungusap ng Espiritu sa akin. Sabi, hindi mabuti yan. Kung yung tao na yan, nakakilala kay Kristo, hindi mag-hold up yan. Kaya nakita ko po, imbis galit, naawa po ako. Amen? Hindi ba ganyan din tayo, kung hindi tayo nasay, baka iba sa inyo, rapist na eh. O hold upper kaya eh. No? O isa ka na rin doon sa kinanta ni Freddy Aguilar na si Nena. Hindi ba mga kapatid? Napariwara ang buhay natin. Pero dahil meron po mga mananampalataya na merong burden sa mga kaluluwa, tayo po ay nahatiran ng salita ng ating Panginoon. Amen?
Amen? Kaya isang senyales, mga kapatid, ng isang patay na simbahan, wala nang burden sa kaluluwa. May burden pa po ba tayo? May burden ka pa ba? Amen? Kailan kaya yung huli na tayo po'y nakapag-akay ng kaluluwa sa Panginoon? Amen? Pangalawa, yun ang sign number 1, no burden for souls. Sign number 2, no hunger for the Word of God. No hunger for the Word of God. Wala na po tayo, parang gutom tayo sa salita ng Diyos. Noon na po ako nakapunta sa Vietnam, nakita ko po yung mga Vietnamese po doon kung paano sila gutom na gutom sa salita ng Diyos. Naalala niyo po kasi ang history po niya ng Vietnam, South Vietnam. Bago po yung Vietnam War, open sa kanila ang Ebanghelyo. Open yan. Hanggang pumasok ang komunismo, mga kapatid. Sinakop po sila, naging komunista, then later on, naging republic din. Saan nangyari? Nung sila ay naging socialista po, o ano man ang tawag dyan, ano po, lahat ng kabataan na brainwash, na sinasabi, walang Diyos, hindi totoo ang Bible, hindi totoo si Kristo. Kaya nung kami nagpupunta doon, lahat ng mamimit mo dyan na Bible believer, puro matatanda. Walang mga bata. Kahit yung mga matatanda ng araw, minsan nabibrainwash pa rin noong kanilang ideology. Pero meron mga naging matatag na sa kabila na pinagbawal, sila po ay nagpatuloy mangaral ng salita ng Diyos. Meron akong namit po doon, isang pastor, na binibida niya sa amin yung Gospel of John. Sabi niya yung Gospel of John, inaabot daw siya ng 2 taon para ituro sa kanyang congregation. Sabi namin, bakit verse by verse mo ba? Hindi. Kasi ang nangyayari, pag ako'y nagturo halimbawa ng chapter 1, ngayong araw na ito, nire-rate kami. Huhulihin ako, ikukulong ako ng 3 buwan. Kaya pag pinalaya na nila ako, chapter 2 na kami. I-re-rate na naman kami. Huhulihin na naman ako. Ikukulong na naman ako ng 3 buwan. Kaya paglaya ko ulit, chapter 3 na kami. Pero yung po, every quarter sa loob na 1 taon, 4 chapters lang ang kanila na pag-aaralan. Pero hindi po siya tumitigil, mga kapatid. Siya po ay patuloy pa rin nangangaral ng salita ng Diyos. At yung kanyang mga pinapangaralan, talagang gutom na gutom. Si John Bunyan, kinulong po siya sa isang dungeon. Meron siyang anak na isa pong babae, bulag, may kapansanan. Pinakausapan, mga kapatid, sabi ko gano'n, puntahan mo yung tatay mo, sabihin mo sa kanya, pawawalan o palalayain na namin siya sa isang kondisyon, titigil siyang mangaral ng Bible. So nagpunta yung bata, umiiyak, sabi niya, tatay, sabi nila sa akin, na bukas, o ngayon, ay pwede ka na nilang palayain. Kahit anong oras gusto mo ngayon, pwede ka nilang palayain. Na basta ang kondisyon lang, tumigil ka na mangaral ng salita ng Diyos. Sabi ni John Bunyan, anak, kung ako ay palalayain nila ngayon, bukas, mangangaral din ako. Alam niyo po, yung mga martir na ganyan po ngayon, nawawala na sa ating mga churches. Wala na yung tapang natin, natatayo ka sa isang kanto, ipangangaral mo sa salita ng Diyos. Minsan kahit yung pagbibigay ng tracts, nakakahiyaan na natin. Wala na po yung ating pong hunger for the Word of God. Alam niyo po, ang church natin, hindi po ito isang club, hindi po ito isang business, mga kapatid. Ito pong church natin po ay isang lugar na kung saan ang salita ng Diyos ang ating ino-honor. Amen?
No? Kaya nakakalungkot, mga kapatid. No? Kaya yan ang isa pa rin na, ano po, palatandaan na ang isang church ay patay. Ito ang tanong. Ilang beses ka nagbubuklat ng Bible sa loob ng isang araw? Aminin po natin, mas matagal natin hawak ang ating cellphone kaysa sa ating Bible. Mas binabasa natin ang messages na wala namang katuturan ng mga messages sa ating cellphone kaysa sa ating Bible. Amen. Nasa loob ka na ng church, hawak mo pa rin cellphone eh. Na dapat ang hawak mo, Biblia na eh. Hindi ba? Amen? Oh, sino ba ang proposition ng church? Hindi ba tayo? Ibig sabihin, ang church namamatay dahil sa atin. Amen? Anong gusto natin? May mga multimedia na cellphone. Tapos yung Bible mo, mga kapatid, kubiran mo nga lang, hindi mo makawang kubiran eh. Diba? Kaya mga kapatid, pag nawala na yung ating parang inaasam-asam lagi na makapagbasa ng banal na kasulatan sapagkat ito ang pagkain ng ating kaluluwa, mga kapatid, patay. Sabi ng isang church, sige, sabi ng mga diakono, dahil ang mga diakono kumakontrol sa pastor, ang ating service magmula sa susunod na buwan, tuwing umaga na lang. Tuwing umaga na lang. Sabi ng mga diakono, wala maganda ang gawin pastor. Tuwing umaga. Matapos ang 3 buwan, sabi na naman ng mga diakono, ang ating service, wala nang Sunday school. Worship service na lang. Ng umaga. Sabi na nangyari. Sabi sa ginaganahan yung pastor, napapagalitan pa ng mga diakono. Hanggang sabi na naman ng mga diakono, ang service natin ngayon ay tuwing may may patay na lang, may patay. Kaya ang gagawin mo, pastor, pag may namamatay, kalembangin mo yung ating kalembang na yan. Na pag narinig namin yan, may patay. Darating kami lahat, complete attendance. Isang maliit na village lang kasi siya. Sa ganun yan nangyari. Nakita po ng mga ngaral, hindi tama. Kaya isang Sunday morning, kinalembang niya po, kleng, takbuhan yung mga yung mga member. Sabi na, pag tumunog yung kampana, complete attendance sila. Di kompleto naman. Sabi na ng gano'n, pagpira pastor, asan yung patay? Bakit tunog ng tunog yung kalembang natin, wala namang patay? Sabi ng pastor, wala nang patay kasi lahat kayo ang patay. Amen. Asan na yung mga Bible po natin, mga kapatid? Nababasa pa ba ito, aklat dito? Nakakapagtiyaga tayo sa mga computer na pag meron kang panonoodin, nagbabackering pa yan, hinihintay mo yan. Pero dito, ang dali mo magsawang basahin. Minsan kayo hindi na nababasa. Pangatlong sinyales ng isang simbahan na patay. No hunger for Christian fellowship. Ayaw mo na makipag-fellowship. Mas gusto mo na lang nasa bahay ka kesa makipag-fellowship. Ang araw, pag may fellowship sa Olongapo, ilan sa mga young people dito, hindi ko malaman kung sino ang mga naisama ko doon. Sasakay kami ng bus, pupunta ng Olongapo, makikipag-fellowship. Pag may fellowship sa Kainta, sasakay kami ng jeep,
pupunta kami sa kainta, makikipag-fellowship. Ngayon mga kapatid, may sarili ng sasakyan ang church, ayaw pa makipag-fellowship. Amen? Sino yung mga gusto niyo ka-fellowship? Mga unsaved. Saan kayo makikita? Si Starbucks. Pero pag sa church, wala na, boring. Ayaw pa na ng mga fellowship. Kaya kahit sa sarili mong church, mga kapatid, pag nag-amen, uwi ka kagad. Amen? Ano ang sabi mga kapatid ng Hebrews chapter 10 verse number 25? Not forsaking the assembling of ourselves together. Yan ang sabi. Huwag daw natin iiwan. Ano po? As the manner of some is. Merong mga iba, ganun ang ginagawa nila. Ayaw makipag-fellowship. Sana hindi po ikaw ganyan. Ano ba? But exhorting one another, and so much the more as you see the day approaching. Alam niyo po mga kapatid na ginagawa ng fellowship sa atin? Ikaw ang ginagamit ng Panginoon para palakasin ang ibang mananampalataya. Kaya na meron tayong testimony time eh. Ayaw niyo naman mag-testimony. Bakit po? Sabihin niyo lang anong ginawa ng Panginoon sa inyo. Abay, ma-encourage na yung iba. At mag-iisip-isip kung sa kanya ginawa niya ng Panginoon, di gagawin niya sa akin ng Panginoon yan. O pinalo kayo ng Panginoon, tumindig pa rin kayo dito. Sabi niyo, ako'y napalo ni Lord. Para yung iba naman, matakot. Diba? Kaya mga kapatid, tignan niyo. Sino ba ang kaibigan mo sa church? Baka wala akong kaibigan sa church. Ikaw ba mga kapatid ay gustong makasama ng mga kapatiran sa church? O ikaw ay iniiwasan ng mismong kapatiran mo sa church? Amen? Bakit po wala nang hunger for fellowship eh? Meron ka bang prayer partner sa church? Amen? Na? Unahin niyo po yan, umatin kayo dito ng Wednesday. Pag yung oras ng prayer na, tignan niyo kung sino ang magkakapartner sa prayer. Minsan, makikita niyo, wala siyang kapartner. Anong bakit? Amen? Amen? Sinyalis po yan ang patay na simbahan eh. Pang-apat, ano pa? No liberty of the Holy Spirit. Ano ibig po sabihin niya? Tignan po natin sa 2 Corinthians chapter 3 verse number 17. Sabi yan, the Lord is that Spirit. Sabi yan, yung Spirit na Holy Spirit, yun din ang ating Panginoon. Okay? And where the Spirit is of the Lord, where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Ano po ibig sabihin niya mga kapatid? Nakakita na ba kayo ng karwahe, yung gulong, na umiikot yung gulong, na wala pong grasa? Malangit-ngit po yan eh. Pigil ang ikot niyan eh. So, ibig sabihin, ang isang patay na simbahan, wala pong kalayaan ang banal na Espiritu kumilos. Ibig sabihin, mga kapatid, kinakausap ka na ng Holy Spirit, tinatakpan mo pa rin yung tenga mo at ayaw mong pakinggan ang sinasabi ng banal na Espiritu sa'yo. Kaya anong klaseng buhay meron ka? Ganun pa rin. Dahil ikaw'y kinukonbikta na, gusto kang baguhin, ayaw mo naman magpabago. Nasaan ang kalayaan ng Espiritu ng Panginoon sa buhay mo? Sinasabi mo, Panginoon o Jesus,
tinanggap kitang Panginoon. Pero actually po, hindi naman naging Panginoon ang Panginoon sa ating buhay. Bakit nga? Gusto mo pa rin ang pinaiiral mo eh. Hindi kalooban ng Diyos eh. Amen? Tingnan niyo pa sa Ecclesiastes chapter 10 verse number 6. Sabi niya, now the Lord, Ecclesiastes chapter 10 verse number 6. Folly is set in great dignity, and the rich sit in a low place. Ano po ang sinasabi dito sa atin? Na sinasabi po dito ng ating Panginoon niya, sabi daw, kung sino na ang may hawak ng ginto, siya ang makapangyarihan. Then, kung hawak mo yaman, nasa iyo kapangyarihan. Di ba? Amen? At yung mga iba ay susunod-sunod na lamang sa iyo. Kung tayo po ay hawak ng Panginoon ang ating puso, susunod-sunod lamang dapat tayo sa Kanya. Yun nga lang, wala siyang kalayaan eh. Di ba sabi ng Revelation 2:20 ba yun? Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, I will come into him, sup with him, and he with me. Di ba? So kumakatok siya, mga kapatid. Papasok lamang siya pag pinagbuksan natin. Ano ba ang kinakatok niya? Siguro marahil kinakatok ng Panginoon yung pangit na ugali natin. Ang tanong, papapasukin ba natin siya sa pangit na ugali natin para linisin yan? Amen? Kaya ang isa sa mga palatandaan na patay na church, hindi po makakilos ang banal na espiritu sa loob ng church. Parang wala na. Wala na pong mga luha na pumapatak sa altar tuwing may lalang. Wala na po, mga kapatid, na talagang nakukumbikta sa kanilang mga kasalanan na gawa, at dahil doon, wala rin pagtalikod at pagsisisi sa kasalanan na nangyayari. Panglima, the joy of the Lord is gone. The joy of the Lord is gone. Alam niyo po, sabi ni David, di ba? Restore to me the joy of my salvation. Bakit po gusto niyang restore yung joy? Kasi siya, nawala yung joy nung siya po ay nagkasala. So, ibig sabihin, ang kasalanan po na nagagawa ng isang nananampalataya, hindi nawawala ang iyong kaligtasan. Ang nawawala ay yung kagalakan na ikaw ay isang ligtas. Yan po ang nawawala eh. So, ibig sabihin, pag nawala ang joy sa church, ang church ay namumuhay sa kasalanan. Doon po sa may Tacloban, meron po dyan 2 simbahan nag-away. O isang simbahan, nag-away yung mga member. Dahil yung pastor na nag-umpisa noon, kinuha na ni Lord. So nag-iwan po dyan, nag-away-away. Dahil po na na-split, naging 2 yung isang simbahan. Pareho nagkaroon ng property. Nagkakaroon ng demandahan. Dinimanda nung isa, dinimanda rin nung isa. Napakapangit naman
na makita mga kapatid, pare-parehong mga baptist, pareho-parehong nangangaral ng pagmamahal ng Diyos, pare-parehong nangangaral ng pagpapatawad, pero sila hindi makapagpatawaran. Kaya sabi ni Paul, hindi mo kayo nahiya? Hindi niyo ba alam, kayo ang magiging judge sa mga anghel, tapos pupunta kayo sa harapan ng isang judge na hindi mananampalataya para kayo ay husgahan? Narinig po namin ang first year ako sa Bible School noon, na itong missionary Fred Null, dinimanda po ni Atty. Arias yung araw yan. Nag-aaway sila. Hanggang kami po mga estudyante, isasama pa daw sa korte pag may hearing. Palitaktakan po doon. Dahil bago pala ako sa inyo, hindi ko alam, wala pinag-aaralan, mas sumasama lang kami. Sabi ng judge, ano ka ba? Baptist po na pastor. Ano ka? Baptist na missionary. Bakit kayo nagdidimanda? Pareho ka na kayo Baptist. Di ba kayo nahihiya sa mga sarili nyo? Ginanon, mga kapatid, nung unsaved na judge, yung mga saved na mga tao ng Diyos. Di ba nakakaya nga? Amen? So, gano'n na nangyari sa dalawang simbahan. Dumaan si Yolanda. Dalawang simbahan, dapa sa lupa. O, titigil ang dimandahan. Wala yung pagdidimandahan niya. Pinag-aawayan yung property. O, dinasira yung property. Diba? Amen? Bakit po mga kapatid? Nawala na yung joy ng Panginoon sa loob ng kanyang tahanan. Tanda po yan ng isang patay na iglesia. Napakalungkot, di ba? Pero yun ang mga katotohanan na nagaganap. Pang-anim, no spirit of prayer. Amen? Alam niyo po, namarating tayo mga Kristiyano sa ganito. Ang nagiging goal lang natin sa buhay, atinan ang Sunday morning service. Para kapag naka-attend na tayo ng Sunday morning service, okay na tayo. Para tingin natin, mahalaga ang Sunday morning service. Mga kapatid, lahat ng services sa Panginoon, mahalaga. At ang nakikita ko pinakamahalaga, alam niyo ba, no? Yung oras ng panalangin. Yung oras ng panalangin. Bakit po? Kasi doon tayo nagkakaroon ng mga lakas Doon tayo humihingi ng kapangyarihan sa Panginoon. Doon po natin na-unburden ang mga puso po natin. Kaya ngayon, pag nawala na po yung spirit ng prayer sa atin po, wala nang mangyayari sa atin. Di ba napakaganda ng pangako ng Panginoon sa atin sa John 14:4? Tingnan niyo po. John 14, verse number 4. Anong sabi niya? Okay, parang mali. Hindi yan. Mali Hindi yan yung gusto kong pakita sa inyo. Namamali ang mga lupis ng dito. Sabi ng Panginoon, nasa James, you have not, anong masunod nun? Because you ask not. Tama? Amen? So, ibig sabihin, kaya tayo wala kasi hindi ka humingi. Tama po ba yan? So, ibig sabihin, napakagandang pangako na po ng Panginoon sa atin yan. Sabi ko, anuman po ang ating hilingin, bibigay niya. Kaya wala po tayo kasi hindi tayo humihingi
Okay, 14:13 pala. Ano ba yung nakalagay kanina? John 14:13. And whatsoever you shall ask in my name, ano sabi diyan? That will I do, that the Father may be glorified in the Son. Now, tingnan muna natin maigi yung verse, yung verse. Analyze po natin. Analyze natin maigi yung verse. Sabi dito, whatsoever you shall ask. Pag sinabi pang whatsoever you shall ask, may limitasyon. Wala, di ba? Okay. In my name, that will I do. Kasi sinasabi naman sa pangalan ko. So, ibig sabihin, tingnan niya, yung ganito, that the Father may be glorified in the Son. Hindi bagay ang Ama dapat laging nag-glorify? Tama? Amen? Di ba dapat i-glorify natin ang Ama? So, ibig sabihin, every time na tayo ay manghihingi sa pangalan ng Panginoon, gagawin niya para ang Ama mag-glorify. Sabi sabihin, the more we ask, the more the Father is glorified. Ang dapat talaga na ginagawa natin sa Panginoon is to glorify God. So, nakita niyo po yung positive dito po sa panalangin. Pero ang panalangin, mga kapatid, para bagang wala tayong joy na gawin yan, at yan siguro ang pinaka-less na nagagawa natin sa ating Christian life, ang manalangin. Sa totoo lang, sa pagdadalangin tayo pag may kailangan lang sa Diyos. Kaya dito pinapakita po sa atin, every time we ask something in the name of Christ, the Father is glorified. Di ba? Napakaganda na sinasabi po rito. Bakit hindi na natin samantalahin ito? Amen? Pang-7. Ito po. Ano ang palatandaan ng the church? Ito po. No willingness to serve with sacrifice. Wala na po yung gusto maglingkod sa Panginoon. Lalo na yung klase ng paglilingkod na ikaw ay nahihirapan. Amen? Okay, tignan natin yung verse dito. Luke chapter 9, verse number 23. And he said to them, all, if any man will come after me, let him deny himself. Para sa Panginoon. Hindi ubra mga kapatid na maglilingkod ka sa Diyos, pero ang dami mo naman mga ginagawa na violation sa salita ng Diyos. Hindi ubra. Kaya nga sabi ng Bible, na pagdating ng araw, lahat ng mga gawa natin papadaanin ng Panginoon sa apoy. Susubukin ba? Pag yan ay mukhang ginto at nasunog, ibig sabihin, mali ang motibo mo sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat ang ginto, padaanin mo man ilang beses yan sa apoy, ginto pa rin yan. Amen? Amen? So, ano ibig sabihin, mga kapatid? Pag hindi maglilingkod sa Diyos, kailangan hubaran mo yung sarili mo ng mga bagay-bagay. Kapag you are willing to sacrifice your own self just to serve the Lord. You deny yourself. You carry your cross and follow the Lord daily. Amen? Ano yan? Sariling kapakanan. Hanggat sa sariling damdamin, kailangan i-give up mo yan para lang sa Panginoon. Amen? Amen? Nawawala na po yan At yan po ay palatandaan ng patay na iglesia. Panghuli, what must
we do? Ano ba ang dapat natin gawin? Na? Tingnan po natin dito sa Revelation chapter 3, verse number 2. Umpisa na natin sa verse 1. Revelation chapter 3. And unto the angel of the church in Sardis, write this thing saith he, that hath the seventh Spirit of God and the seventh star. I know thy works, and thou hast a name, that thou livest and art dead. 2. Be watchful. Strengthen the things which remain, that are ready to die. For I have not found thy works perfect before God. Verse 3. Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast, and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what are. I will come upon thee. Verse 4. Thou hast a few names, even in Sardis, which have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. Ano po sinasabi ng Panginoon? Kung tayo'y patay, may pag-asa pa. Repent. Amen? Pag nakita mo, ang buhay Kristiyano mo hindi nagiging mamunga, may pag-asa pa. Ano lang gagawin natin? Sabi diyan, be watchful,